Good evening, brothers and sisters. Hello. Dali lang ha. Good evening, Doc. Good evening. Dali lang. Yan. Sandali lang ha. Ayan. Okay. Hello, good evening. Andito ngayon Sis Juvic. Hello. Sis Marijun. Hello. Sis Catholic and Sis Yuyen. Okay. Sinong gusto mag-volunteer? Opening prayer, Sis? Sis Marijun? Are you Yes, there? Doc. Pwede ra, Doc. Sige, sis. Ito, sis. Okay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for gathering us today to grow in faith, knowledge, and love of your truth. Send forth your Holy Spirit upon us to guide our minds and open our hearts so that we may understand the teachings of your church more deeply and live them faithfully in our daily lives. Bless our speaker that their words may reflect your wisdom and clarity. Bless all participants that this time may be fruitful and enriching for everyone. May all that we do today be for your greater glory and for the building up of your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis, for the opening prayer. Okay. Dali lang. Sandali. Okay. So, welcome mga kapatid sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. Ang topic natin ay pagpatuloy pa rin natin yung 3-part lecture series sa book ni Saint Francis de Sales, no? Yung kanyang libro, Simplicity of Life. No? So, ngayon, ang tatalakayin natin sa chapter ng social relationships. Kung paano tayo makikitungo sa mga tao sa araw-araw. So, in relation sa ating title, no? Holiness in Everyday Life. Paano tayo magiging banal? So, kahit sa ating araw-araw na pakikisalamuha sa mga tao. Okay. So, kung nabasa niyo yung The Imitation of Christ, ito yung advice sa libro ng Imitation of Christ. For God and His holy angels will draw near to Him who withdraws from friends and acquaintances. So, lalapit sa atin ang Panginoon at ang kanyang mga anghel sa mga tao na hindi parating nasa piling ng mga tao, ng kanyang mga kaibigan, acquaintances. Puro barkada, puro nakikipagkwentuhan. So tingnan nyo ha, ito yung advice na to. For God and His holy angels, mas lalapit daw ang Panginoon at ang kanyang mga holy angels sa mga tao who loves solitude. Yung may panahon na makikipagkwentuhan sa Panginoon. To being alone. Okay? Next, sabi sa Imitation of Christ, close the door upon yourself and call to you Jesus, your beloved. So, isara mo yung pintuan, no? At makipag-usap at tawagin mo si Jesus na iyong minamahal. Next advice. Okay. Manatili ka kasama ang Diyos sa loob ng iyong silid, in your cell, in your room. No? Kasi hindi mo mahanap, no, ang kapayapaan na hinahanap mo sa ibang mga lugar. So, doon mo makikita ang kapayapaan, no? In your cell, kasama ang Diyos. So kung pakikinggan mo ang advice na ito, ay
akala mo pinagbabawalan kang makipagkaibigan, no? Pero dapat maintindihan natin kung anong ibig sabihin nito. Hindi ito nag-a-advise na hindi ka na makikipagkaibigan, no? Ang sinasabi lang dito na sa mga taong may panahon at binibigyan ng importansya ang pag-iisa, no? To be alone with God. Doon nakakalapit ang Diyos at ang mga holy angels. Ngunit, ang sabi ni Saint Francis de Sales, ito yung iwasan nating pagkakamali. Okay? So, nakatira tayo sa mundo. Iwasan natin ang extreme. Merong dalawang extreme na iiwasan natin. Yung parating may kasama. Yung hindi mapakali pag walang may kasama, walang makakwentuhan. Merong company with someone else. At ang another extreme na iwasan natin, yung ayaw mo makipag-usap ng tao, gusto mo alone always. Hindi rin maganda yon. So kahit ang sinasabi sa Imitation of Christ na mas maganda, na may time tayong mapag-isa, to be in solitude with God because we can find peace at mas lalapit. Hindi ibig sabihin na hindi tayo makipag-friends. Hindi ibig sabihin na mag-lock na lang tayo parati ng magmukmok tayo sa isang silid at magiging antisocial tayo. Okay? Iwasan yung dalawang extremes. So, pag ikaw ay umiwas sa mga tao completely, nagpapakita ito ng disrespect. No? At nagpapakita ito ng kakulangan ng pagmamahal sa ating kapwa. Okay? Kasi pag hindi nyo naintindihan, baka magiging antisocial at dito lang ako, I will just pray my rosary, I'll just pray, hindi ko kayo kailangan. So, it is a sign of lack of love for others. At kung another extreme naman, yung parati kang nakipag-usap sa tao, puros ka parati, may mga andun kapiling ang mga tao, no? It is also a sign of idleness. Ang katamaran at wasting of time. No? So, iwasan ang dalawang extreme. Now, ang sabi, di ba sa Bible, you should love your neighbor as yourself. Mahalin mo ang iyong sarili, no? You should love your neighbor. Mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. So, para maipakita mo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, dapat you have to spend time with them. No? Kung kinakailangan, when appropriate. Kung kinakailangan, kailangan mo mag-spend time sa iyong kapwa. So ngayon, pwede mo magagawa yan ngayon dahil sa technology, hindi kailangang physical. Pwede rin sa mga text, tawag, or messenger. Mas maganda kung personal, pero minsan, pag bibigyan mo sila ng panahon sa pagsasagot sa messenger, sa text, sa tawag, no? Isa na ring paraan sa pag-spend time sa kanila. No? So, pag ikaw ay nag-spend time sa kapwa mo, you are showing love for others. Para naman ma-show mo ang love for yourself, no? You spend time alone in prayer. So, balanse. So, ang sabi ni St. Francis, balance the time with others and with yourself alone. Dapat marunong kang magbalanse. Okay. So, kung walang sapat na rason na ikaw ay bibisitahin mo yung iba, wala akong gagawin, nababagot ako, bibisitahin ko to ang friend ko, magkakape kami. Bibisitahin ko ako, kami. Or
tatawagan ko, imbitahin ko siya dito sa bahay. Kung walang sapat na rason na ikaw ay mangingimbita o pupuntahan mo bibisitahin mo yung mga kaibigan mo, spend time quietly by yourself. No? So, kung hindi naman masyadong importante na ikaw ay bibisita o bibisitahin, mangingimbita, makontento kang mag-spend time with God alone in prayer, in reflection. Yung iba kasi parang hindi mabubuhay nang walang kausap. No? Pag may time sila alone for reflection, may tatawagan, manonood ng reels, makikinig sa music, wala nang time for reflection and talking to God. No? Ngunit, kung may bibisita sa iyo at mayroong sapat na dahilan at may rason, no? Kailangan mo silang harapin. No? Na walang pag-aalinlangan at hindi ka dapat mabahala o makonsensya. Kung may importante naman at ito ay kinakailangan. Okay? So kung may bibisita sa iyo, hindi mo sila dapat tatabuyin, no? So meet your neighbors with a willing heart, kindness, and cheerfulness. Okay? So ang main lesson natin dito, kung hindi naman kinakailangan, no? Hindi mo kailangang kung sa mga pitbahay. No? You do not need company just to avoid being alone. Okay? Ngunit, hindi tayo dapat mag-a-avoid ng people. Kung ito ay tawag ng duty, friendship, and charity. Okay? So, kailangan nating marunong mag-balance ng being alone and interaction with others. Okay. May rules ang mga saint, no? Ang mga holy people, ganito ang rules nila. Kung ikaw ay makikipag-usap, makipagkwentuhan sa iyong kaibigan, sa mga tao, as much as possible, avoid talking about yourself. No? Hindi dapat puro ikaw ang starring. No? Do not talk much about yourself, no? Yung mga achievements mo, kung ano-ano. Mas mabuti pang to stay silent, no? Unless kailangan mong magkwento sa iyong sarili to share. Kung hindi kinakailangan, mas mabuting maging tahimik, no? So kung kung kinakailangan, it is for God's glory, makakatulong itong pag-share mo tungkol sa iyong sarili, no? Avoid talking much about yourself. Okay? So kung kailangan mong ikwento ang tungkol sa sarili mo, no? Gawin mo maikli lang. Honestly and simply. Simple. Huwag masyadong sobrang mataas about your sarili. Mas mabuti pang makikinig ka sa kwento ng iba kumpara sa i-advertise mo ang sarili mo. Yun ang rules ng mga saint. Okay? Minsan kasi, di ba? Hindi ko alam kung ikaw yun o may kaibigan kang gano'n na ang haba-haba always tungkol sa kanilang sarili. At bantayan natin mga kapatid, dahil ang self-love, sobrang believe sa sarili at sobrang pagmamahal sa sarili, ito ay sanhi din ng maling pagtansya sa ating sarili. Minsan, dahil
nagsisimba tayo parati, nagpe-pray tayo parati. Akala natin, sobrang banal na tayo. Dahil wala tayong mga ginawang mga illegal, no? Mabait tayo sa lipunan. Akala natin, sobrang bait na tayo at saka masyado tayong believe sa sarili. So, kailangan natin ng honest judgment sa ating sarili. No? Kasi, madali lang na tayong no? Madali lang tayong malinlang ng ating sarili. Self-deception. So, ipakaingatan natin. Kasi ang sobrang self-love, medyo lulobo ang ating mga tenga. Lulobo ang ating mga ulo. Okay. Now, about jokes, di ba? Common talaga ang jokes. Kung walang jokes, napaka-boring naman ang life natin, di ba? Pag andun tayo kasama ating barkada, friends, meron talagang tatawanan, pag nagkakape tayo, no? May tawanan, may kantuhan, may tawanan, di ba? So, pero may limit. Discipline your speech. Ito'y mahirap to discipline. Pag didisiplina natin ang ating sarili, lalo na sa pagtungkol na sa mga jokes. Na? Iwasan natin. So, ang sabi ni St. Francis de Sales, in silence, imagine mo na kinocross mo ang iyong lips para hindi ka makadugtong ng mga joke na medyo nakakasakit. Iwasan natin yung jokes na para tayo'y sumikat, na parang titignan ka ng tao na, oy, very witty, very clever, no? Napakagaling niya sa anong magdugtong, no? So, para bibilib sila sa'yo. Iwasan natin yung mga jokes na yun na para tayo ay magiging mabilib yung tao sa atin. Okay? Restrain yourself. So, mga light-hearted, wit, or constant joking, yung parating joke tapos napapansin natin yan, di ba? Yung usually susunod-sunod, yung dudugtong ka, tapos napansin nila, galing mo mag-joke ka. Yung instant na sino ba example ng mga magagaling na ang bilis mag-isip na rest back na matatawa ka. Like for example, naisip ko na ni Vice Ganda. Ang bilis ng isip, no? Makaisip ng makakatawa. Yung mga sagutan na joke, yung mga ganon, di ba? Pero minsan, nakakasakit na rin. So, ganon din tayo. So, dahil sa kagustuhan nating bibilib ang tao sa ating kung ano tayo kagaling, minsan nakakasakit na tayo ng damdamin. No? And sometimes, nagli-lead ito sa pride at saka sa vanity. So, sa grupo natin, sa ating mga barkada, sa mga friends, bantayan natin yan. No? So, it becomes sarcastic. Yung, ay, kakain na ba tayo? Ay, hindi. Titignan na natin yung pagkain. Kita mo naman na may pagkain dito. Yung mga ganon. So, hindi natin mamamalayan. Nagiging sarcastic na tayo. Kasi nasanay na tayo parang bibilib sa ating mga pilantik ng ating mga dila. At nagiging disrespectful tayo. Okay? Yun ang pakabantayan natin. Kasi pag hindi tayo nagbantay, dito tayo nag-iipon ng maraming venial sins na ating pagsisisihan sa purgatorio. At hindi lang venial sin, baka hindi natin mamalayan, mahulog tayo sa mortal sin. Kasi ang words natin nagkakos din ng mortal sin. So, trying to, kung yung gusto natin parati tayong titignan na clever, magaling, mabilis, mag-isip, no? Above others, no? We become proud
and we are more likely to fall into sin, no? At ang pagka-fall natin sa sin minsan becomes worse, no? It could be a mortal sin already. So pagbantayan natin. Example. So andun tayo sa ating office, tatrabaho tayo, tapos yung office workers mo sama-sama kayo, nagkakwentuhan kayo, may isang tao na wala dyan, napagkwentuhan nyo, and then napagkwentuhan yung tungkol sa isang tao about sa kanyang habit, kanyang appearance, tapos everyone is laughing, and then may naisip ka na idudugtong na para lalo silang tatawa, no? At the moment, nafe-feel mo na gusto mong magdugtong, no? Kung sasabihin ko to, it will sound funny and sharp, and everyone will enjoy it. Ngunit, naisip mo, teka, ito ba ay nakakasakit? Ito pa ay nagpuput down sa taong yon? It will make me proud? So you stop. No? Gusto mong magdugtong pero clean joke ba ito? Nakakasakit ba ito? Kind ba ito? No? So instead of speaking immediately, pinigilan mo yung sarili mo. No? Pwedeng you imagine making the sign of the cross to your lips at tanongin mo sarili mo, is this kind? Is this necessary before God? Kasi marami sa ating mga Kristiyano, Catholics, hindi natin to binabantayan ng ating lips. Ang sabi sa Bible, ito yung pinaka-parating nahuhulog sa kasalanan ng tao sa lips. No? It is like our rudder. Ang lips natin maliit lang, pero na kokontrol niya ang big ship kung saan papunta. So, kung naisip mo na ito ay hindi maganda, nakakasakit, at parang nagpuput down ng ibang tao, so you have three choices. You stay silent and don't add to the joking. Huwag ka na magdugtong, or pwede mong i-redirect. Bihin mo, huwag naman natin siyang sobrahan. Kawawa naman. Or, pwede mong i-change yung topic. No? So, ang discipline of speech, hindi ito ibig sabihin na bawal ang joke. Hindi bawal ang joke. Okay? It is about kung nakikita mo ang sarili mo ay medyo gusto mo na ng maging sentro at maging sikat, at medyo nakakasakit ito, nakakaano ng reputation ng iba, no? You stop yourself. Okay? And sabi ni St. Francis, it is always, no, mabuti parati na konti lang tayo magsalita. Di ba parang taliwas, no? Parang taliwas sa ng mundo. Konti lang, napaka-boring mo. Yan ang iba talaga ang pananaw ng mundo sa pananaw ni Kristo. Si Kristo, pag nagsalita, punto por punto. Hindi mahaba, hindi So it is always good to speak very little. No? At kung ikaw man ay magsalita, dapat kind, loving, gentle, not rude. Ano ibig sabihin ng not rude? Hindi yung nakakasakit, no? Hindi gloomy, hindi rin fake. So simple, sincere, full of kindness. Yan dapat kung tayo ay magsalita. Huwag tayong magkumpiyansa, no? Huwag nating ismulin. Kasi maraming tayong taong pagbabayaran sa purgatorio, no?
pwedeng daan-daang taon dahil lang sa ating labi. Now, kung ikaw naman ay kaharap mo ang mga taong hindi seryoso sa pananampalataya, yung mga worldly, no? Hindi nagsisimba, hindi nagpe-pray, yung mga taong worldly. Pag sila ang kasama mo, pakaingatan mo na huwag mo silang i-look down. Okay? Pag nakipag-usap ka, hindi ka dapat yung tono ng pananalita mo na nilulook down mo sila. Na parang ang taas-taas mo. Na pinapa dama mo sa kanila na ikaw ay mataas at banal kumpara sa kanila. Dapat, kung meron tayong devotion sa ating sarili, ito ay dapat tumutulong para mahikayat natin sila. At ito ay dapat ay nakakaakit, hindi yung turn off sa iba. No? Hindi dapat sila napapalayo. No? Example. No? So dapat, pag ikaw ay nagkipag-usap sa mga taong worldly, dapat nakaka-relate yung pananalita mo. Example. Hindi ka dapat magsalita na yung mga taong hindi nagpe-pray, so malaki, no? Magpaparinig ka sa kanila na ang laki ng mga kawalan nila sa buhay nila. No? Maganda, instead of ganun ang isasabihin mo, yung nakaka-relate, yung alam mo, yung simula ako mag-pray, no? Ang laking tulong na nakakalma yung sarili ko at nagiging peaceful ang buhay ko. Yung parang ka nagsishare. No? Hindi kayo nagpa-preach na yung mga taong hindi nagpa-pray, nako, kawawa sila. Kasi ang laki ng mawawala sa kanilang buhay. So you share yung prayer helps me a lot. So parehong katotohanan, pero walang judgment. Okay? And also, mas magandang we listen more. Okay? For example, sabihin niya, hindi na ako believe magsisimba, hindi ako nagsisimba. Okay? So, pwede mo siyang sagutin na dapat ka magsimba kasi kung hindi, pupunta ka sa impyerno. Hindi magandang approach. Ang pinakamagandang approach is, bakit mo nasabi yan, Brad? Ano yung experience mo sa buhay, bakit nasabi mong ayaw mo nang pupunta sa simbahan? So, yung gano'n. So, ganong paraan, you stay open. Hindi yung nasasarado sila na, hindi ka na simba, kawalan mo yan, punta ka sa impyerno. So, magandang kikinig tayo, no? At hindi naglo-look down sa kanila. Mahirap yan. It takes practice, it takes prayer. So, ang ating faith, pag meron tayong devotion, ipapakita natin sa pamamagitan ng peace, hindi pressure. Hindi natin sila pinipressure. Okay? So, mas maaakit ang tao at sa ating pananampalataya kung paano tayo nakikitungo. Hindi kung ano yung sinasabi natin sa kanila, no? Kung paano tayo nakikitungo. Example, pag napansin nila na ang iba stress na, ikaw kalma pa rin. Another example, iba nag-gossip na, hindi ka nakikipag-gossip. At pag ikaw ay binubuli, nananatili kang respectful, they will come to you, no? Mapapansin nila, bakit ka ganun? Bakit iba ka sa iba? At ang door will naturally open.
Okay? And also, kung ikaw ay kilala na nagsisimba parate, you're trying to live your faith, try to having devotion, pakiingatan mo na dapat hindi ka moody. Hindi ka dapat moody, dapat pleasant ka pag nasa harap ka ng ibang tao. Huwag naman yung fake, pero dapat hindi ka bugnutin. Hindi ka seryoso na gaya ng ibang mga madre na mga sobrang mga parang suplada, no? Yung ibang mga deboto, yun, di ba? Dapat hindi ganon. Kasi pag bugnutin ka at moody ka, ang isipin nila, ito pala ang epekto ng mga seryoso sa devotion. So ito pala ang mangyayari pag ikaw ay serious sa iyong pananampalataya. So ayaw nila ng ganon. So instead, sikapin mo maging friendly, pleasant, do your best, no? Na kasi tayo ay reactive tayo di ba? Ang anong rules ng mundo? Ang rules ng mundo, pag binati kita, hindi mo ako binati, hindi lang kita babatiin. Ano ka? Hello? Thinking, what do you think of me? Thinking of you? Di ba? Yun ang rules natin. Hindi ganon. So, pag andun tayo sa lugar na wala tayong masyadong kakilala, mag-smiling tayo, good morning tayo, kahit hindi tayo nagagantihan ng smile. Gawin natin silang comfortable kahit tayo ay dihado. Kahit ayaw nilang gumanti ng kasi inisip natin depensa ka agad Magmumukha akong tanga. Ganito yung status ko sa buhay, ganito lang sila. No, it's okay. Kahit mamumukha kang tanga, mamumukha kang ingot, no? Do your best to make others feel comfortable and happy around you. Kasi ginagawa mo ito for the Lord. No? Bahala ng magiging parang huwag mong tingnan yung status mo. Mas mataas ang antas ko, doktor ako, engineer ako, ganito ako, tapos sila ganito. Tapos ako pa yung mag-smile, ako pa yung good morning. No, pwede. Di ba? Ano yan? Style yan ng mundo. Hindi yan style natin. No? Okay. Next is, kung gusto nating maging malakas ang ating devotion kay Lord, piliin natin na huwag gugustuhin yung kung ano yung gusto nating paraan sa devotion. Ano ibig sabihin? Dahil sa pagmamahal natin kay Lord, pipiliin nating maistorbo ang ating mga schedule. 'Di ba? Kung napansin nyo, may nakasanayan na tayong mga schedule sa ating devotion. Pagising natin, ganito yung prayer natin, ganito yung gawin natin. Minsan, nasisira. Kasi may nanghihingi ng tulong natin, may kakausapin tayo, so nakukonsensya tayo kasi hindi ako nakapag-rosaryo sa ganitong oras kasi may pinuntahan ako, humingi ng tulong, may tumatawag sa akin, ganito. So, nakukonsensya ka at nasisira yung schedule ng iyong devotion. Di ba? So, ang sabi ni St. Francis, ganito, the less we live after our own choice in our actions, the more solid is our devotion. We must sometimes leave our Lord in order to please others for love of Him. Minsan daw, iwanan natin si Lord. Ano ba ibig sabihin nito na iwanan natin minsan si Lord to please others for love of Him? Hindi to literal na iwanan natin si Lord.
Ibig sabihin nito, situation. Pagkatapos ng dinner, ang plano mo, mag-pray ka ng rosary. Ngunit, gusto kang kausapin ng iyong kapatid dahil meron siyang problema, mag-open up siya. So, iwanan mo muna si Lord, leaving the Lord to please others for the love of Him. Ito yung ibig sabihin. Huwag ka munang mag-pray dahil kailangan mong makinig sa iyong kapatid na may problema. Pagkatapos nun, balik ka sa iyong prayer. So, masisira ang schedule mo sandali. Okay? So, hindi mo talaga iniiwanan si God, in a literal sense. Pinili mo to love your neighbor over your personal plan of devotion. So, hindi parati masusunod yung personal plan mo. So, maiintindihan ni Lord kung ito ay ikaw ay sumasagot sa tawag ng pagmamahal sa iyong kapwa. And then later, you return to prayer without frustration. Hindi ka kailangang makonsensya. Okay? Yun. Pag ganito ang style mo, mas magiging solid ang iyong devotion. Pero, ganito. Kasi may mga tao na ginagamit ang devotion para to withdraw from people. No? Nagtatago sila sa likod ng spirituality para to avoid others. Yung kausapin yan. Dito lang ako. Magpe-pray lang ako. Mas maraki pa ang maano ko. So, ginagamit nila ang devotion at spirituality para makaiwas na magmahal sa kapwa. Okay? So, for example, gusto mong manatili sa iyong kwarto to pray kasi ayaw mo nang humarap dun sa baba kasi may bisita ang nanay mo o may birthday party, dito wala ako. Ayaw kong kumausap sa mga bisita, no? Pero yung better approach is dapat sumali ka even if it's less private prayer time because tawag ng pagmamahal, because of charity, is part of devotion. To welcome people, to show care and love for them, is also part of devotion. Hindi lang prayer ang show ng devotion. So, remember, okay, mag-ingat, pwede nating gamitin ang devotion at spirituality para makaiwas sa ating pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Okay? So, magiging stronger ang devotion natin kung ito ay flexible and showing love, charity towards others. Ang reason natin, for the love of God. So, ang main reason is for the love of God expressed through flexibility and charity. Okay? Hindi yung stricto na alas 8, dapat naka-pray na ako ng ganito, dapat hindi to masisira, ganito, mas importante si God sa akin. No. Hindi ka dapat makonsensya if ito ay because of charity and flexibility. Okay. Next, sabi ni St. Francis, always work for your patience. No? Dapat magwawagi ka, always work na para madaig mo ang iyong pagka-impatient. No? Do not give up. Lahat tayo nag-i-struggle sa loss of patience, sa ating temper, madali tayong mairita, wala tayong pasensya. Lahat tayo nag-i-struggle. So, don't give up. No? Sa mga taong nag-iirita sa atin, nagbubuli, no? Dapat magpapakita tayo na
we should practice gentle, kind, and patient spirit. No? Kahit sa mga taong nang-iirita sa atin. Kung tayo ay mananatili, no, na faithful sa effort na ito, at humihingi tayo ng tulong ni God, hindi kanya bibiguin. He will bless you with what you will ask if you ask to be patient. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na hinihiling mo kay Lord na ikaw ay maging patient. Mawawala yung mga taong nakakairita. Minsan, ang nangyayari, dinadagdagan ni Lord ng mga taong nakakairita sa harap mo upang matraining ka sa pagiging patient. Di ba? For example, sa boxing, bibigyan ka ng malalakas na kalaban para mas maging magaling ka. Kasi kung bibigyan ka ng sparring partner ng mga lampayatot, hindi ka magiging handa kung ikaw ay mahaharap sa mga malalaking kalaban. So, ganun din. So, ano ba to, Lord? Naghingi ako na maging patient, lalong dumami yung mga taong nakakairita. Sinasadya minsan ni Lord para ma-training ka. Tayo. Okay? So, kung ikaw naman ay napaligiran ng mga taong hindi nakakaintindi kung bakit ganun ang pamumuhay mo na seryoso ka kay Lord, no? Mga taong kinakatsawan ka, kahit alam mo sa likod, kinakatsawan ka, they make fun of you dahil napaka-killjoy mo, hindi ka worldly, ayaw mo pa-sexy-sexy, ayaw mo mag-chismis, ayaw mo kung ano-ano mga kamunduhan, no? Do not argue with them. Huwag kang makipagtalo o magiging mabalisa o magiging upset. Huwag mong ipakita, no, yung iyong galit. Do not show your anger or take insults seriously. Huwag mong seryosohin. Instead, remain kalma, joyful. Huwag mong hayaan na ang kanilang mga criticism, no, ang kanilang pagpintas sa iyo, makaka-apekto sa iyong peace. Si Jesus ang nagbibigay sa atin ng peace, no? So, panatiliin ang iyong heart is light, continue serving God with joy and confidence. Now, minsan iniisip natin na ang trabaho natin ay hadlang sa ating relasyon kay Lord. Minsan iniisip natin, kung pwede pa lang, wala na akong trabaho kasi parati ako makapag-pray kay Lord. So, yung pagsiservisyo natin sa ating pamilya, pagluluto, sa ating mga anak, no? Ano ba to? Ang dami kong gawain, hindi na ako makapag-pray, hindi na ako nakukulangan, no? Huwag mong isipin yan. Kasi, ang ating tungkulin sa buhay, trabaho, sa bahay o sa opisina o sa anuman, ay parehos lang yan sa ating devotion. No? Lahat yan ay nakaka-express ng pagmamahal natin sa Diyos kung ang ating mga trabaho ay ginagampanan natin with love. Okay? A devout person can still love God in praying and in doing ordinary tasks. Kahit ikaw ay nagdidilig, nagluluto, nagpapakain ng anak, nagtatrabaho, pag ito'y inalay mo, parehos lang silang devotion. No? So kahit nagre-rest, are active in prayer. Now, punta naman tayo sa recreation. No? Recreation. So, kailangan daw, importante, na meron tayong time mag-rest.
hindi puro ka na lang dasal, hindi ka natitigil sa pagdadasal, puro ka na lang devotion, luluhod ka ng luluhod, yung gano'n. It's necessary to rest at i-refresh natin ang ating mind sa pamamagitan ng mga recreation, mga games, no? Mga pastime. Hindi yun kasalanan. Okay? Mali pala na paniniwala na dapat parati tayong stricto, parati tayong serious, at tanggihan natin ang lahat ng mga pastime at mga paglilibang-libang. Okay? Mali na paniniwala yon. Importante ang paglilibang. One time, sa kwento ni Cassian, si Saint John Evangelist nakita ng isang hunter na nakaupo at happy hope, ang tawag dyan sa Tagalog, basta kinakares niya ang ibon. Yun ang kanyang libangan, no? So, sabi niya, ikaw ay napakabanal na tao, bakit mo ginagawa yan? Yan ay parang waste of time, no? Great man would spend time on something so simple. Yung partridge ay isang ibon. Nakikipaglaro siya sa isang ibon. So, parang iskandalo ang hunter. So, parang akala niya, pag banal ka, puro ka pray. Wala kang tayong sa laro-laro. Ang sagot ni Saint John, ikaw hunter, di ba may pana ka? Bakit hindi mo parating hinihila yung pana mo? Bakit pinapahinga mo? Bakit ang pana kasi, pwede mong tanggalin ang kanyang lubid. Bakit mo tinatanggal ang lubid kung hindi ikaw naghahunting? Ang sagot niya, kasi pag hindi ko, parati kong kinakabit ito, magiging, mawawala kanyang flexibility ng pana ko at magiging lupaypay pag parati itong kung sa Bisaya pa, hugot, no? Very tight. So, dapat, kagaya ng spring, pag parating hinihila at hindi mo pinapahinga ang spring, magiging lupaypay. Ganon din. So, ganon din ang sagot ni Saint John. So, kailangan nating mag-relax para makabalik tayo sa prayer stronger, no? With strong contemplation. Ganon din. So, wag tayo makonsensya kung tayo ay magre-relax at maglalaro. Okay? Ang rest at saka recreation ay importante. Nakakatulong ito para makabalik tayo sa ating mga tungkulin at sa ating prayer na mas malakas. Okay? Mas malakas. So, mga activities like walking, no? Enjoying friendly conversation, playing music, singing, karaoke, no? Mga wholesome hobbies can be a good form of recreation, no? So, itong mga activity na ito, healthy, no? As long it is done in moderation. Katamtaman at hindi kalabisan. Saktong right amount lang. Hindi sobra-sobra. Okay? Delikado ka din kasi kung sobra-sobra. At dapat sa saktong oras at sa saktong lugar. Right time, right place. Okay? Sabi ni Saint Francis, mga games na kailangan ng skill, anong uso ngayon? Pickleball, kailangan ng skill. Effort or healthy competition are also good and morally acceptable. Kakatulong ito. Okay? Ang danger, ang panganib ay sa sobra-sobra. Pag sobra na, hindi na ito nagiging recreation. At hindi na ito nakakatulong sa ating mind and body to become more productive and prayerful.
nagiging distraction na ito sa ating prayer at sa ating responsibility sa tungkulin sa buhay. Yun, delikado. So, lahat, pag hindi balanse, nagiging delikado. So, ang sabi ni St. Francis, mag-ingat tayo na hindi tayo ma-attach, no? Sa ating mga hobbies, sa ating recreation. So, kahit nagsisimba, iniisip natin paano tayo pumalo ng bula, paano tayo magagaling. So, ano na siya, no? So, kahit mga wholesome activity, magiging problema kung ma-hold niya ang iyong puso. Okay? Pakaingatan natin. So, it is perfectly fine, no? To enjoy pastime, part of recreation. Pero kung you're always thinking about it, masyado kang excited na magagawa mo ulit, ma-absorb ka na, hindi na maganda. Okay? Okay, punta tayo sa friendship. Friendship. So, ang sabi, love everyone with Christian charity. Lahat ng tao, dapat mahalin natin with Christian charity. Lahat ng tao, we should tratuhin natin with respect and goodwill. Ngunit, pagdating sa mga close friends, so, may mga general na mga tao, mahalin natin with respect, with charity. Pero pagdating sa close friends, dapat magpipili tayo. Dapat meron tayong close friends na konti na pipiliin natin na makakatulong sa atin to grow in virtue, to bring us closer to God. So kung ang magpili tayo ng close friends, dapat ang close friends natin magdadala sa atin palapit kay God. Hindi yung nagpapalayo. Okay? So, yung mga pamilya natin, yung mga kasama natin sa trabaho, mga benefactors, neighbors, automatic yon, friends natin yan. Hindi natin sila iiwasan. Kahit pa sabihin natin, hindi tayo dinadala sa kay Lord, hindi natin pwedeng iwasan yan yung mga family natin. I-maintain natin yan. Ang sinasabi lang dito, pag tayo ay pumili ng close friends, ng friendship, na pwede tayong pumili, piliin natin ang mga taong makapagpapalapit sa atin sa holiness. Okay. So, love everyone. Ngunit, you have to choose your closest friends wisely. Huwag lahat gawin mong closest friends. No? Pag yung friends na yan, na hindi nagdadala sa'yo, friend mo lang siya. Hindi close. Dapat. Hindi dapat close. Huwag mong gawing close ang mga taong hindi nagdadala sa'yo patungo kay Lord. No? Ang pinakamagandang friendship daw, yung nakakatulong to make you a better person and draws you closer to God. Okay? So, ang ibang tao magsasabi na huwag kang masyadong magipag-close, mga close friends, kasi baka madidistract ka kay God, no? Hindi maganda daw na mag-build ka ng close relationships. Ang sabi ni St. Francis, huwag kang maniwala sa advice na yan. Mali yan. Importante ang close friendships. Okay? Ang problema ay hindi ang friendship. No? Kasi good and holy friendships are valuable and can help us grow. They can help us grow. Ang iiwasan natin yung unhealthy friendships. Lalo na sa opposite sex,
na ito ay nagdadala sa atin sa kapahamakan. At kahit same-sex na mga friends na nagdadala sa atin sa gossip, no? Mga calumny, mga nag-influence sa atin makagawa ng kasalanan. Yung mga nagdadala sa atin palayo kay Lord. So, huwag nating isipin na kung gusto nating maging completely devoted kay God, ay pabayaan na natin ang ating pamilya. Hindi tayo pwedeng friends sa ibang mga tao. No? Hindi yan kompetensya. A person can belong fully to God while also being a loving child. So hindi yan ibig sabihin na para ako'y maging mabuting alagad ng Diyos, iiwasan ko ang lahat ng relasyon na si God lang lahat at dapat magdidistansya ako sa iba. Pwede kang maging mapagmahal na kaibigan, mapagmahal na anak, tao, at ibigay mo ang iyong buong pusong pagmamahal sa kanila. At the same time, buong pusong pagmamahal sa Diyos. Hindi yan salungat. Hindi yan kompetensya. Sa totoo, mas lalo kang maging mapagmahal, maging mabuting tao, mas lalo kang mabuting trabahante kung ikaw ay totoong nagmamahal sa Diyos. Kasi lahat ay gagawin mo dahil sa pagmamahal sa Diyos. The same person can give himself wholeheartedly to different responsibility. Mas mabibigay mo, ang iba kasi, hindi ko to seryosohin itong trabaho ko kasi baka idolatry. Baka kompetensya na to sa pamamahal ko na kay Lord. No. Pwede mong ibuhos ang iyong buong kagalingan sa ginagawa mo kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Kasi ginagawa mo ito dahil sa pagmamahal sa Diyos. No? So, giving yourself completely to God does not take you away from your duties to others. No? Rather, it helps you fulfill those duties with greater love. So, ang taong labis na nagmamahal sa Diyos ay mas lalong napapabuti niya ang kanyang mga lahat ng ginagawa. Okay? Dati, ginagawa mo lang dahil sa pera, ginagawa mo lang dahil sa kasikatan, katanyagan, karangalan. Ngayon, lahat ginagawa mo ng mabuti kahit walang nakatingin dahil alam mo na ginagawa mo ito, ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. Di ba? So, masasabi natin na maibibigay ng tao ang buong puso niya, ang buong katauhan niya sa pamamagitan ng pagmamahal. So, kung minamahal mo ang Diyos ng iyong buong puso, no? Nabibigay mo ang iyong sarili sa pinakamataas na paraan. So if you love God above all else, siya yung pipiliin mo, hindi yung mga nilikha. Mas pinipili mo si God sa lahat ng bagay. Ito ang pinakamataas na paraan ng pagbibigay ng iyong sarili sa Panginoon. So, kung iyong pinili na mahalin ang Diyos, kung sa Bisaya pa, labaw sa tanan, no? Higit sa lahat. Dapat wag mong hayaan na makukuha ang puso mo ng ibang nilalang. Okay? Anong klaseng pagmamahal ang nagpapalayo sa atin kay Lord? Anong klaseng pagmamahal? Pagmamahal na pinipili nating makagawa ng kasalanan.
Na? Dapat piliin natin na kahit pang mamatay, kahit pang mawalan ng kaibigan, kahit pang mawalan ng mga pera, katanyagan, basta hindi lang tayo makagawa ng kasalanan. Hindi tayo makagawa ng bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Kasi pag ginawa natin ito, ibig sabihin, hindi natin siya pinipili. No? At ito ang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. No? Kahit ano pang klaseng pagmamahal. Sinasabi nila, love is love. No, kahit yung pagmamahal mo sa asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, nagkokos na yung nagkakalayo sa kanya dahil sa inyong mga extramarital affairs. No? So, hindi totoo yung love is love. Ang totoong pagmamahal, ang totoong definition ng pagmamahal ay mapupunta ka sa langit. Pag mahal mo ang tao, gusto mong ibigay sa kanya ang kaligtasan. So, hindi yung emosyon na gusto mo siya makapiling, makipagtali ka sa kanya, kasi yun gusto mong i-express ang iyong feeling. Hindi yan pagmamahal. No? Kahalayan yan. No? So, ang sabi ni St. Francis, kung tayo ay nakatira sa mundo, kailangan natin ng good friendships. Kasi ang friendship nakakatulong to encourage one another. Bakit? Kasi ang buhay ay mahirap. Life is difficult. Kaya friendship is important. No one is an island. No? Kailangan natin ng isa't isa para tayo ay matulungan sa tamang daan. Sabi ni St. Thomas Aquinas, friendship is a virtue. Virtue pala ang friendship. Pero huwag kang umasa na lahat ay magiging ka-close mo. Okay? Sabi niya, deep friendship cannot be shared with many people. Kasi, para kay St. Thomas of Aquinas, yung friendship ay hindi yung casual lang you hang out with another, deep friendship. Hindi yung deep friendship. Kasi ang real friendship, kailangan may mutual trust, shared life and values, genuine care for another person's good, emotional closeness and loyalty. Yun ang definition ng real friendship. At ang real friendship, mahirap real friendship sa marami kasi ang deep friendship kailangan ng time. Kailangan ng emotional investment. Kailangan ng personal knowledge of other person. And dapat may shared experience and trust. So, limitado yun kasi limitado ang oras natin. Hindi natin pwedeng gawin yan sa lahat ng tao. So, mamimili tayo 1 to 5 in our life. Mga ganon. No? So, while you can be kind to many people, pwede ka maging kind sa lahat, hindi ka pwedeng makipag-deeply close to everyone. No? So, many acquaintances, general kindness, ang deep friendship, only few dapat. Okay? So, you can be friendly to our classmate, co-workers, respect them, talk kindly to them, pero huwag kang mag-expect na ma-force mo ang same level of intimacy with everyone. Okay? Yung close friendship, konti lang yan dapat. So, holiness does not mean having no friends. Okay? It means choosing friendship that are good, holy, and helpful. Now last, spiritual director. Ang sabi ni St. Francis, kung gusto mo ma-improve sa spiritual life, kailangan natin ng good spiritual director. Pag sinabing spiritual director, usually pare. Pero pwede ring lay. Hindi kailangan pare. Pero usually pare. Dapat tayo mag-pray.
kay God na bigyan tayo ng tama, matuwid na spiritual director or spiritual advisor. Yung mga saints, meron silang spiritual advisors, no? So, we have to trust God nga that He will give us. Okay. Now, kung makakita ka ng spiritual director na mapagtitiwalaan, huwag mong tingnan siya na isang ordinaryo na tao na. Tingnan mo siya na ang advice niya ay galing kay God. No? God is speaking through that person. At dapat maging open ka, mga kasalanan mo, huwag kang magkudwari sa harap niya na ikaw ay magpapalabas na ikaw ay matuwid o banal. Kasi kung honest ka, matutuwid niya ang maraming bagay sa iyo. Kahit yung mga confusions, matutuwid niya ang mga weakness mo. So you have to trust and respect your spiritual director. Ngunit, lalo na sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng someone you can trust. Okay? Kasi hindi ibig sabihin pare ay pwede mo siyang gawing automatic spiritual director. Kasi hindi lahat ng pare banal. Di ba? Hindi rin lahat ng mga tao na graduate sa counseling magaling mag-advise. Marami ring mga tao na banal sa harap pero may tinatagong mga karumal-dumal na mga kasalanan. Ha? So sabi ni St. Francis, choose your guide carefully since very few people are truly fit for this role. Konti lang ang akma sa tungkulin na ito. So dapat ang spiritual director mo, kung may makita ka, filled with charity, love of God, wisdom, and prudence. Kasi kung wala siyang prudence, fasting ka niya ng 40 days, 40 nights, mamamatay ka, walang prudence, wala ring wisdom. So kung may kulang sa isa dito, charity, wisdom, and prudence, mapanganib. Okay? So kung sa tingin mo wala ka pa nakikita makapagkatiwalaan ng spiritual director, mas magandang wala lang muna. Delikado. Okay? Pag nakakita ka ng spiritual director, okay, huwag kang palipat-lipat. Stay with him or with her, no? Huwag kang palipat-lipat at maghahanap ka ng mas better advice. Spiritual growth requires stability and consistency. Yun. Hanggang doon lang muna tayo. Part 3, next week na naman. Okay? So, thank you sa mga andito ngayon. Nagtiyaga. I-greet ko mga andito. Hello sa mga nagtiyaga. Saint Dominic, Sis Elban Buena, Sis Evelyn, Sis Juvic, Sis Marijon, Sis Lizelle, Sis Rosella, Sis Cheryl Lyons, Sis Jodeline, Brother Ray, Sis Catholic, and Sis Yuyin. Good evening sa inyo. Okay, extra points kay Lord at sa mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Sinong gustong mag-closing prayer? Hello, Sis Yuyen? Gusto mo mag-closing prayer? Okay, wala si Sis. Sis Cheryl Lyons. Wala rin.
Sis Dominic, baka gusto mo mag-closing prayer. Naririnig din. Hello po. Hello, Okay sis. po. Yes, sis. Opo. Thank you. Okay, sis. Closing Apo, prayer tayo. rinig po ako. Yes, sis, yes. Okay po. Ano, Doc Dino? Hello. Sige po. Let's pray po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we are thankful, Lord, sa gabi ito, Lord, sa pagkakataong ito, Lord, na narinig po namin ang talk ni Doc Dino sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, paggamit niya kay Doc Dino para maunawaan po namin ang faith, pagiging Catholic faith. And we are thankful for this night, Lord, sa sa pagkakataong ito. May we ask this in Jesus' name, to the intercession of Mama Mary and Saint Joseph and all the angels and saints in heaven. Amen. Amen. In the Father, the Son, the Holy In the name of Spirit. the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis Dominic, sa Apo, closing prayer. thank you So, thank po. you everyone, brothers and sisters. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Apo. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you po, Doc Dino. Thank Thank you, you. everyone. Thank you, Thank you sis. po. Thank you, Good sis. night. Recording stopped.